why we need to enjoy marriage on earth. For so many years, nagpa-research ako sa YouTube, wala nagpipreach yan eh. First time yun yung mabati. First time ko man. So many times, alam niyo po, sinabi, lagi kong narinig, lalo na yung kanta na, forever's not enough. Grabe man. Ang forever, dili pa yun. Kasya sa pag-upod. So, ang tugno kasi sa atin, marriage is forever. Pero didi, nakita ko, hindi. Okay, basahin po natin. Ang context kasi sila, si Jesus, may nagawa nga sa iya. Kasi sabi niya, ang Sadducees kasi, dili nagatuod sa resurrection. Dili sila nagatuod na may muling pagkabuhay. Yung mga Pharisee, nagatuod sila. So, nag-apikin Sadducee para itrap si Jesus. Sabi saya, sino nagkwento siya, may usad na babae na may asawa na 7. Kasi 7 na magparanghod, na asawa yung panganay, namatay. So automatically sa Levites, sa Israel, pag ang panganay itong naasawa, tas buhay may sultiro, automatically, magiging asawa. Hindi na siya mahanap sa iba. So mismo, ang panganay, namatay, ang masunod, pag walang asawa, automatically, magiging asawa niya ito. So ang problema, kahit naubos tanan, sabi ko, napakapalad man sa niya ng mga lalaki. Patay siya natunan. Patay tayo hasta sa pinakabunso. 7 na asawa. Kaya 7 na asawa niya. Legal ito tanong kaya patay. Tapos asawa. Ngayon sabi, Lord, sino kasi kung may forever, masamok dito sa langit, kay mag-arado man ito na 7. Kung sino ang tunay na asawa. Sabi ni Jesus, mali na mali ka mo sa iyong kaisipan. Daily irog sana. Okay, ano yung paliwanag niya? Teaching kita, kingdom to ha. Daily any religions teaching ha? Government, kingdom ni Lord. Sabi ni Lord, for when the dead rise, sa muling pagkabuhay, sabi niya, they will neither marry, pansin niyo? Nor be given in marriage. Sa langit po, wala na pong arasawahan. Kaya ang marriage, in this respect, they will be like an angels in heaven. Okay, walang uuwi na confuse ha? Ano sabi dito? Pagkatapos daw na tanan mga tao magkaparatay, mabubuhay, masunod sa kaharian sa Diyos. Sa kaharian sa Diyos, wala na pong wedding. Kaya ina na imo kaupod, huyuti ina amintras buhay. Walang mag-asawa na dili suhay. Kaya naman, nobody's perfect. Napakapalad mo pag nakahanap ka, pero wala gani. Mapalad kita sa tao na mapangunawa sa aton. Amen. Pagpasalamat naton ang asawa. Paki-close na lang tabi, Kuya. Cleanse kayo. Okay. Eto na po. Number 1. Why we need to enjoy marriage on earth according to the word of the Lord. Okay ha? Dahil ang pag-asawa ay isang walang assignment na usag katuig. Sa eskwelahan, pag sinabi ng assignment, homework. Kaya ang asawa, homework. Sige, kita ano ang assignment mo. Kita aso nga ang assignment mo. Kumusta? Kumusta isolve? Marriage is an assignment. Earthly assignment. Ang question ko nga, gaano kahirap isolve assignment mo? Pastor, ang sa akon, ang pag-asawa namin, geometry. Ako, pastor, Pilipino sa akon. Sa'yo, no? Ikaw, sindika at kultura lang kami, pastor. Kami English, kaya di magkaintindihan. Science. So, assignment, pakasabi assignment. Marriage o ang pag-asawa, usad ini na assignment, halik ka, Lord. Basahan po natin ng word. There will neither marry nor be given in marriage. Kasi, ano kay assignment? Dito wala na kasi, solve na tanan dito. Kasi gipadarasan maestra ang assignment kasi dili tapuson sa balay. Kaya ang pag-asawa dapat tapuson dito sa mali galing kay si panara mo. Eh sabi ko, nano kay marriage contract? Actually, to be honest talaga kasi ang pag-isip ko, ang pag-asawa forever talaga. Ha? Ang love, forever. Yun ang forever. Pero yung pag-aupod, contract. Mamaya, wag kayong aalis, ba ma-confuse kayo mamaya eh. Ayusun tayo ni hinahin tayo, kasi may ma-confuse ha. Ang pag-aupod na assignment, may katapusan.
Pero yung love na nabibuild up nyo, forever. Maliwanag ha? Pag nako-confuse, pwede magbunga ha? Ay ba, mahirap mag-uli na, base pag-uli yung sobre, dito ko magsuhay, wala ako dito. Para mapaliwanag ha? Okay, dito pa lang. Huwag kong kanadaan ka mo. Okay ha? So, sabi sa Bible, dahil nano kay assignment, kay adi lang ang dididi. Kay kung ando pa dito may pag-aasawa pa, dili, dapat ini, sabi ni Lord, wala irog sa rin. Kaya sabi niya, dito, paliwanag niya na, wala na dito. Adi lang kamo din mag-aupod na duwa. Okay. So, kitaon ta po. Jesus, ibig sabihin, marriage belong to this life. This life only. Not next life. Marriage is a divine institution, but it also limited by time. Limited by time. But it is a divine institution. Bakit? Ang Diyos ang nagtakda sa pag-aasawa. Amen po ba? Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Okay. There is a season for marriage. Tama? Ang season naman ni Mami, ako 32. O 30. Si Mami, 25. Yan ang season na aming pag-aasawa. Kayo po, Alvin at Feb. 25 at Price 25. Wow. Kamu mag-asawa? 8. Wow, ang bata nyo naman. Talagang ninanam nyo ang sarap ng kabataan. 18 kag 19. Clans at Kwan. Kayo, anong 30? Hindi, yung kamu ikaw doon. And ilang edad mo? 38. Ikaw? Pares 38. Jobs ikaw? 20? 23. Si Donna? 24. Kamu na doon? 13? Okay. Si Ate Jen kag Arnel? Nag-upod na. Ayaw sang kasal. 26, 20? 5. Kuya Giras kag Antibong? 31, 25. Wow, 30? 25. Kayo Jerome? 30? 20? 6, 27. Oh, habol. Hans si Romel? No. Sana, kamu na doon ni Romel. Sana. Anong edad ka mo nag-asawa? Perang edad mo nag-asawa ka? 30. Si Romel? Okay. 30, 28. So, nabuking lugod. Okay. Ngayon, season. Kaya mayroon ka season. Alam niyo po, sa word ng mga parasugal, malas ang walang asawa. Sabi sa katakin mo, napakapalad mo, nagkaasawa ka. Kasi walang naman dito. Walang naman dito. Tama? Alam niyo ba, gano'n kayo nag-araraway? Kaya niisip nyo na pa, no? Forever. Walang forever. Pangalawa, ito. There is a purpose in marriage. Nano kaya ang pag-aasawa adil lang sa duta? Kasi may purpose siya. Alam niyo po ang purpose ng mag-asawa? Makinig pa kayo? The purpose of marriage is partnership. Nano kayo pinag-upod ka mo na diba? Dili para mag-away. Mag-partner. Dili ng context. Si Adan, solo-solo. Nakita niya ang mga hayop, may hayop po si Ido. May kaharukan. Mahayop ni si Mia, may kaupod. Pagka nakita niya, baga sabi niya, ako lang ang wara. Nalungkot si Adan. Kaya ang ginawa ng Diyos, di ba? Binigyan siya ng asawa. Para ano? Para magkaroon siya ng partner. Hello? Kaya ang purpose ng pag-asawa, partnership. Kaya kung mag-asawa, kita pa kamasakon, nag-asawa ka mo, kag sa diri nyo lang yun ang giniisip nyo, dako-dako problema nyo. Kaluluyin tao ng asawa nyo. Habang buhay na magkinuntinwar sa imo. Para lang mag-upod ka mo ba yun, naisip nyo ba? Nag-i-enjoy ka mo, naging ng kontinwaran ka mo, pero pagkapot sa parang kaluluhin ka mo. Hello? Ano ang purpose ng marriage? Partnership. Ibig sabihin, partner, magkabulig. Buligan mo asawa mo, buligan ka man. Kaya nga ni dapat ang una na mawara na ugali sa pag-asawa, una, self-centeredness. Mawara ang pagiging makasadiri. Kahit pag ang tao pagiging may kasadiri, ang lagi nga niisipin pinila, paano na lang ako?
Dapat sa pag-asawa, wala nang ako, kita. Paano kita? Paano mga anak ta? Ay, kung kamo na diba, may anak na, di mas naman akong problema. Amen? So, ito po, mayroon pong mission ang marriage. Ang purpose ng marriage to become partnership. Ang mission po ng marriage, simple lang. I-reflect si Jesus kag sa church sa aton. Kita po, sabi, dili na babasa sa aton mga katarakin ang pagiging Kristiyano. Dili na nakila si Jesus. Pero pag nakikita ang marriage life naton, dapat nababasa ninda. Amin ang purpose and partnership. Makilala si Lord sa aton mga pamilya. Pag dili po nakilala si Lord sa aton pamilya, we fail the mission. Okay, basahon ta po yun siya. Marriage is not a prison. It's an assignment. Kaya may mga kanta. Kaya, mano kaya sabi ko na prison? Maraming kanta. Kung malaya lang ako, kung malaya lang ako. Kaya bakit? Ang pagkantindi niya, ang pag-asawa niya, nakulong siya. Sabi ng mga iba, sa kuko ng agila, kailangan kong makalaya. Ang asawa galing niya, kay halimaw. Bakit? Hindi naunawaan. Ang pag-asawa ay isang, ayan, kita po natin, assignment, not a prison. Okay. Pakibasa. If marriage is only on earth, then wasting is foolish. Na-realize nyo? Kung ang pag-asawa adi lang sa duta, ang pagpaparadulak nyo, pag inuway nyo, ano? May nang pulos. Ano kayo, lipot na nga ni sa buhay natin mag-inuway, baka mo na diba? Hindi nyo alam kung pera lang ka muna tuwing magkaupod. Maayo kung pagkapod sa langit, mag-asawa gyapon ka mo. Ay sabi sa Bible kanina, binasa natin, wala na. Wala nang chance dito na ayusin nyo. Kung anong problema nyo. Kaya nga, mintas adi sa duta, ayusin ng pag-aupod. Kaya wala na dito. Maliwanag ang sinabi ni Lord kanina, waran marriage sa langit. Adila didig. Pangduwa, why we need to enjoy marriage on earth? Number one, marriage is an earthly assignment. The purpose is partnership. The mission is to reflect Christ in our marriage life. Okay. Number two, marriage is a training ground for eternity. Alam nyo ba na kamo mag-asawa, gina-train ang aton eternity, ang aton buhay na wala hanggan, bago kita, sabi ko, bago mag-disciple, ang tunay na nakakilala sa aton, ang sulod sa natong balay. To be honest, naurit ka sa asawa mo, kasi nakikilala ka na niya. Tinan mo, sandali mo pa siya masyado kilala. Yes! Yan na nakilala na. Ang kinudong na. Wala ka na may tago sa akon. Okay, tingnan po natin ito. Pero alam niyo po ba, ina ng mga klaseng ugali natin, tinitrain kita. Pinaagi sa partner natin. Dili ka mo maniwala sa hindi. Pero may ugali kita, nahabo-habo ta, kaya mo nag-away, kasi nakikita, ang asawa mo gid pero may nakapuna sana. Na pag pinuna ka sana niya, ikaw gan. Kasi habo nato na puna kita. Maayo kita, matibay kita magpuna. Tama? I-correct, mangurit. Madali magurit. Pero pag ikaw lang kinurek, ibang usapan na niya. Nakakakalalaki na niya. Nakakababaye na ini. Hello? Okay. Ngayon, kaya sabihin mo sa katakin mo, ako ang training ground mo. Ay ako mag-design, mga lalaki, mag-design mag-PMA. Ada asawa ta. Yeah? Malabas din ang pagiging Bonifacio mo, pagiging militar mo, tanan, pati lawyer mo, magiging lawyer ka. Amen? So, okay, basahon ito in heaven, makinig, relationship will be pure, holy, and complete. Ulitin ko po, sa langit, kaya dapat po, bago kita matapos ang atong pag-aasawa dito, dapat mayroong purity, holiness, and complete. Kasi pag-abot dito, parang ganito, tinitrain kita. Sa natong asawa, natitrain kita.
Ang problema nga ni kay pag di na kaya, biyaan. Mahanap na iba. Kaya ang giyan niya, may problema asawa niya. Amo maghihapon. So, kaya amin na to sa hindi, masakit man ini o dili, pero aram ko po matuod, sabi sa Bible, sa relationship sa langit, bago kita makumadto, dapat pure kita. Holy kita. Lalo kita ng mga nasa kay Lord. Kasi iti-train kita sa aton mga asawa. So, marriage on earth is like God's classroom. Kaya sabi ko sa inyo, number 1, homework assignment. So, ang balay is classroom. Amen? Okay. So, dapat sa balay, matunan dito sa simbahan. Sa simbahan, ginatok do ari ang word, pero an execution sa love sa balay. Napansin niyo po, pag ang mag-asawa maayo, ang mga bata, bisan ano kapasaway, may irog yapon na ginikahan nila. Depende po kung paano mag-asawa, kung paano ini siya, ipapraktis sa sulod sa balay. Sabi ng Bible, sabi sa ating pag-adal, ang classroom, ang balay naton is as a classroom. So dapat ang love dito matunan, panduwat, yung patience, pangtulo, yung humility, pangupat, yung forgiveness, kag panglima, sacrifice. Ini pero ini siya. 5 is dapat ini matunan sa sulod sa balay. Dapat ini napapraktis sa sulod sa balay. A house is built, kaya nga sabi natin, let's build a house full of love. Amen. So, patience. Bakit may patience? Pag ang usad, urit-urit na. Kamu po pag nag-aaway, pero naabot pera man kakuan. Naabot pera. Sino din nag-aaway si medyo dugay-dugay? Kami ni Mrs. aram po, pinakadugay naman na away. 2 man na siguro kaadlaw. Mga 2 days. Nagpakato ka sa mabiro, binayaan mo ako. Boba rin. Kabadlin nyo sa akin to. Pagkatapos, siyempre, pero maganda man na nagsandagali yung may realization. Ba, mong galit pag-wara, no? Sige, peace na kita, no? Peace na. Kamu mag-asawa, sige daw. Kamu na diba? Ay, bago pa man. Mga oras pa lang, oras. Paaga. Pag nagharot na, okay na. Kamu na diba? Dugay man, mga 2 to 3 days, diba? Medyo na. Kamu na diba, crimes ka na diba? Mga pera ka, pag may mga tampuhan o disagreement. Okay, kamu Jom, sini, pampay ni. Ini kay medyo bata-bata pa ini. Gahila, pero may silang hinarukan. Pera ka muna doon, pera pa. Ayan, di ba? Sulit na sulit pa sila eh. Pera pa lang ka mo ka, what? Masagat pa lang, no? Wala pa. Kaya oras pa lang. Madali na siya, madali. Kamu, kuya, oras lang. Okay, good. Di, ini sa likod. Nagtawa na si ano? Si Rosana. O, kamu, Rosana. Tulo. 3 days. Okay. Kamu kaya Arnel, kaya 85 days. 85. Niyan. Wala na. Pag-usapan na. kamu kaya Jiras Gantibong. Dili na. Pero sa una pa, ito sabi ko man sa una pa ito. Ang pinaka si Jerome kag si Kat, medyo bago pa yun eh. Working out. Ito ba napansin niyo po, pero alam niyo po, nakita ko po sa mag-asawa, habang nakikilala ka daw sa naghalipot na away. Pero pag bago pa lang, minsan silip pa magkakilala gayod, dili pa gayod, kasi maabot po sa punto na magkakasagadan ka mo sa pasensya. Pag nasagad na ang pasensya nyo, may usa dida na ma-giveaway. Kag maunawa. Pero alam niyo po na kay naabot sa punto na may demandahan kasi wala si nag-giveaway. So, dili na di-develop yan. Amen po ba? Kaya ang mangyayari, pag dili na na-develop ang patience, makato sa barangay, makato sa court, mag-issue. Pero yung problema, di na-solve. So, kaya si Lord, himog yapon panibago na classroom. Pero same gihapon ang development. Same gihapon. Dito ka na naman.
As pag may realization na, mo pa lang ma-realize. So, humility, lalo ini, napakatindi. Kasi aram lalo po, di ba, salamat kita niyan, kaya sa kingdom kita, malinaw sa aton. Lalo na mga babae, aram nila kung sino man ako kailangan na magpasakop. Pero pag alam na ito na dili kingdom, may mindset sigurado, ito napakahirap sila na humility. At syempre, madali na sa atin din ang forgiveness kasi we are forgiven by God. That's why, madali na sa atin mag-forgive. At syempre ito, amin ang kailangan natin sa mag-asawa. We need to sacrifice. Amen. Okay. Marriage is not just about romance. It's about shaping you. May ayo lang ang romance na. Napakaganda sa mag-asawa ang romance. Pero ito ang matuod. Marriage is about shaping us. Ginaayos kita. At ito po, pakibasa. Your spouse is not only your partner, your spouse is your sanctification tool. Yan, sinasabi ko kanina. Dili si pastor ang masanctify sa imo, ang asawa mo. Iron sharpens iron. Pero di nyo ba alam na sa pag-aaway nyo, may nababago sa inyo? Kung bukas ang puso ng bawat isa. Pag wala lang patugasan, ang bawat isa, mas lalo kayo nagiging, magagamit kayo ng ministry. Kaya sa mag-asawa na damong problema, it's okay. As long na you are able to handle the problem. Kasi wala man mag-asawa na walang problema. Do you believe in that? Okay. That is why, nano kay sanctification tool ang asawa? Basahin niyo po. That is why marriage expose selfishness. That's why, nanong kay sanctification to lang asawa mo, i-expose talaga daw ugali mo. Kung nanong klaseng tao ka, i-expose na sa partner mo. Malabas na malabas. Pag ang kaupon mo mga barkada mo, lalo kung pare-inom ka pa, pare. Ayaw ka lang sa mga pare mo. Amen? So, pag abot sa balay, adto ka dito sa sharpen. Di naman na malabas na ugali mo dito pero sa mga barkada mo, pero pag asawa mo, malabas na yun na siya. Sa barkada mo, wala kang pride, pero pag abot mo sa asawa mo, ano pa? Ito pa, yung immaturity. May mga tao na nakaaram sa aton, we're so, alam nyo na, pero may igugali kita sa something na ginatago-tago na ang asawa talaga nakaaram. So, ali pa, ito pa. That's why, ang asawa ay kinakasangkapan ng Diyos para tayo ay lumago. Ulitin ko, ang asawa mo, hindi mo yan kaaway. Lagi lang kayo nag-aaway. O, pasalamatan mo, salamat sa away, lumalago ako. Alam niyo po, pag hindi nag-aaway ang mag-asawa, hindi kayo lalago. Pero ang prayer mo, Lord, gusto namin mag-mature mag-asawa. Pag nag-aaway na, habang nag-aaway. So, that's why, the more na marami kami yung disagreement, the more na maraming aayusin ang Diyos sa buhay niyo. Ibig sabihin, may problema ka. O kaya may problema siya. Dapat makita nyo yung dalawa. Na may problemang kailangan ayusin sa inyong dalawa. Maliwanag po ba? Kaya ulitin ko po, huwag nyo pong i-consider na ang asawa nyo. Kasi minsan iisip natin, my best friend enemy. It's my wife. My husband. So, pakibasa. Marriage also produces, kaya pansin nyo po, ang dapat ma-produce sa mag-asawa, maturity. Pangalawa, spiritual growth. Dapat ang partner mo sa paglago, asawa mo. Yung character natin. Kaya nga po, sino po hindi kasi ganito dapat, pag nag-aaway ka mo mag-asawa, dapat gina-consider mo nato, lalo kita ng mga lalaki. Consider naton na sila ginakasangkapan sa Diyos para sa aton. Kagamo ba ng mga babae? Isipin nyo na ang asawa nyo na kinakasangkapan ng Diyos para una, lumago ka sa imo ugali. Kaya ulitin ko po, ang tunay na nakakilala sa ugali ta, asawa ta. To be honest. Minsan nga aminin to sa hindi, may mga ginikanan na sa ginikanan ta dili ta nahimo pero sa aton asawa, dito na nato nahimo. Kaya may mga ugali kita na ang asawa ta ang nakaaram na minsan dili na aram sa aton ginikanan. Pag asawa mo, dito ma-discover na, pero gali siya
So that's why, amo pa yung kailangan ma-produce aton. Kaya sa pag-open mag-asawa, lalo na kita po ng mga Christian, dapat amin yung ma-produce naton. Yung maturity naton, syempre, ginatrain ka mo din sa church, discipleship, pero ang personal development sa usad na tao, dapat sa asawa. Kaya ako po, mamaya may mga testimony kita, malalaman natin kung paano natin i-adjust. Kasi minsan, ito ang nagtitrigger sa mag-asawa at ito parang nawawalang halaga. Kasi ang nakikita natin, ito, yung ugali natin, dapat makalaya tayo dito at dito tayo makapunta sa pag-aasawa. Instead of asking, why is my spouse like this? Kasi minsan, di ba, pag nag-aaway, ano kaya, damdam mo sa mga pag-asawa ko, ano kaya mo pag-inini? Pero sa una, siya lang talaga nag-iisang babae, lalaki sa buhay mo. Tapos nag-open na ka muna, ano kaya siya? Tapos sabihin na, sa una, wala kang makita siya, pinaka-magwapo, pinaka-maganda. Yan, sabi mo na, ano kaya siya na. Baga nag-iba nag-hunga. Amen? So, dapat ang hunga mo dapat, Lord, what are you teaching me through this? Okay, I'll tell you a testimony. Kay, iba-iba man din ang pag-asawa. Aminin natin, minsan si lalaki may problema na dapat damdamon ayuson, minsan naman si babayan kailangan damdamon ayuson, kaya ma-adjust ang usad. Kami po mag-asawa, di ako perfect ha, I'm not perfect, di ko mag-isabi na asawa ko, nabgabi na yung mga kamalian. Ako daw man ang kamalian, pero di ko alam kung paano niya ginamanage ang mga mali na nakikita niya sa akin. Kasi ako irog po sani. Alam niyo po, lumago ako dahil sa asawa ko. Paano ako naglago? Adi po. Tanan ng mga nakikita mo niya na mali, na mga desisyon, tanan ng mga ginakita ko po, tanan ng mali niya, ginasingin ko, hindi para, sa luna, hinaaway ko siya, kasi di ko maintindihan. Pero alam niyo po, nang binaliktad ko, ito po, lalo po, kaya natuto po ako sa finances dahil yun ang kainaan niya. Na nakita ko, kasi hindi rin ako marunong eh. Kaya tinignan ko, sabi ko, aralin ko nga. Dito ko, tanan ng kahinaan niya, siningin ko, pinag-aralan ko. Nadili ko man dati aram, na pinaagi sa iya, natunan ko. Ang mali ng asawa ko, naging tama sa akin. Kaya every time na may mga mali siya, nakikita ko siya, ang mga gina-reflect ko, hindi dapat. Kaya ito, buhay na buhay sa akin to. Kasi kung sabi ko, kung hanapon ko, kung iniangginan ko, why is my spouse like this? Kag kung dili masabat, ang problema talaga, wala na. Pero Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin? Naging buhay sa akin to. At nag-matured po ako, lalo. Lalo na pag-abot sa 40, kasi ang 40 namon, wala kami, 10 years na kami. Mami. So nag-10 years na kami, maturity, wow. Pero yun po na 10 years, grabe. Silent war. Ang gamit lang po namon, silencer. Pag nagabadilan kami na duwa, anamon Granada, silencer man. Amen? Ambot ka mo, kung paano man ka mo mag-gera. Amen? Pero I praise God. Damo-damo ako natunan sa asawa ko. Kaya, dito na ako, sabi ko, nano kay siya naging asawa ko. Kay, butuod lang, Aramania. Na, sabi ko nga ni, tanan, naalala ko nga ni, bago kasi ako mag-asawa, nagbutang ako sa mga listahan. Pero siyempre, lalo na born again ka, irog sa niya, gusto ko na maging asawa. Binutang ko, tanan, mga qualities of a good wife. Yeah. Sure. Checklist. May checklist ako. Tapos, karaman niya, naantara ng mga mga katrato ko. Sorry. Hagtaas po, anak ko mga katrato. Hagtaas, kagdarag ko. Baliktad na. Dito pa lang, baliktad na. Tanan nakita niya. Ito matindi. So nag-open na kami na duwa, anwalit ko na luma, at kung nakasuksok, naglilinis siya. Pagbasa niya, nakita ko, nireview kibasa niya. Habang nagkabasa na ikaw man dito, sabi niya, magano raman ako di. Pero I find out, na ako may balik dili siya. Amen? Gusto ko yun. Pero, ibang gusto ni Lord. Actually, tanan na qualities ito, igwa siya. Ako may problema. Kaya ang ginawa ni Lord, tinuruan ako ng Lord sa pamamagitan ng aking asawa. Tinuruan ako magpatawad kasi ako ang tipong tao
Ano mapatawad pero dugay? Dugay ang mapatawad. Tatay ko, nag-away kami. It's almost 15 years bago kami nagkabati. Amuan na akong best friend. Kaya kung dumutan lang ang pag-istoryahan, hindi na ako matagal sa akin. Kaya ko hindi makipag-istoryahan, makipagtinuhan. Pero when the Lord changed me, lalo ako trinigger sa asawa ko. Lalo niyan, mas matuto na ako na madali na magpatawad. Taga-angka naman sa jutay na asawa na bagan Leon. Jutay lang na siya. Bagala siya miyak, pero pag sumiyak na yun, bagay ng Leon. Na-reveal na tuloy. Okay. So that's why, sabi ko, Lord, nanon gusto mo ituklosin sa akong asawa. Sa akon. Sa pamamagi sa akong asawa. Damo-damo. As in, damo-damo ako talaga. Kamu po, paano ninyo kinakita? I hope, alam niyo po, pag ginanyon nyo, walang, hindi kayo, sabi, mauunawaan niyo po. Simula nun, naunawaan ko siya. Dati ko hindi ko naunawaan. Pero nang challenge ko ang sarili ko, ito, pagtuturo ito sa akin ng Panginoon. Tinanggap ko lahat yun. Amen. At doon ko natutunan ang love. Kasi di ba tayo mga kabataan pa, ang love sa atin yung lagi tayong excited, lagi tayong, gusto natin laging tumitubig-tubog ang puso natin. Na every time na nakikita natin, talagang asawa ko. Di ba? Parang yun ang naturo sa atin. Na pag nag-asawa ka, everyday, para kang, sabi man natin, pag nag-asawa ko, gusto ko man irog sana. Walang ganun. Sabi sa katakin mo, walang irog sana. Illusion lang yun, illusion. Alam niyo po ang totoo na pag-aasawa, kasi di ba sabi natin sa Romans, sa 1 Corinthians 13, ang sabi doon, love is patient, love is kind. Kasi bakit? Ugali. Dito ko na-find out. Kailangan sa mag-asawa, maubos ang iyo emosyon. Ubuson talaga. Dapat maubos. Mintras may emosyon ka mo, yung emosyon baga, pagiging mag-asawa na baga, ano ba baga sa isip niyo yung papi lang po siyang tawag yun, di ba? Papi. Tutoy. Sabi sa'yo mo, makalaya ka na sa tutoy na pagmamahal. Bakit po? Kailangan mo mawalang emosyon. Bakit? Pag nawala na pong emosyon, doon maraming nagbuburulag na asawa. Dahil ang sasabihin niya, wala na akong pakiramdam sa inyo, hiwalay na tayo. Dahil ang pagkasama nila nakabase sa kanilang emosyon. Ang pag-asawa hindi nakabase sa emosyon, kundi sa ugali. Hanggang matutunan mo siyang tanggapin. Yun, ang tunay na pagmamahal, wala kang emosyon, pero tanggap mo yung tao. At doon magsisimula ang bagong emosyon. Tunay na pagmamahal. Amen. Kumusta? Tunay na ba ang pagmamahal mo sa asawa mo? Amen. Wow! Kung andun pa kayo sa mga emosyon, masasagad yan. Hanggang sa mawala at hanggang matutunan mo, ito pala talaga ang aking asawa. Amen. So, ngayon, pangatlo, why we need to enjoy marriage on earth? Number 1, marriage is an assignment. May katapusan ng pag-aasawa. Amen? Sabi natin sa word natin kanina, ang pag-aasawa sa mundo lang. Sabi ng Lord Jesus, wala nang asawahan sa langit. Sa lupa lang. Pangalawa, marriage is, training ground. Kaya yung balay, tinitrain ka. Ang personalidad natin tinitrain sa loob ng bahay. Kaya nga sabi ko baga sa inyo, ang discipleship must start in the house. Kayo mag-asawa, tinuturuan kayo ni Lord, at kayo na mag-asawa, tuturuan nyo yung mga anak nyo. Kaya nga napakahirap i-disciple ng mga bata pag ang tatay hindi nagpapadisciple at ang nanay. First, dapat magpaturo muna ang mga magulang bago ang mga anak. Okay. Pangatlo, marriage is a picture of Christ and the church. Okay. Pakibasa. At, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. Klaro po ha? Sa muling pagkabuhay, sa mga baguhan, nag-abot, sabi ni Lord Jesus, walang forever sa marriage sa lupa. Amen? Sa muling pagkabuhay, wala na po. Okay. Ibig sabihin, yung Matthew 22:30 reminds us that marriage ends on earth. Because, eto na po, the real eternal marriage is coming. Alam niyo po ba, ang tunay na wedding, tayo at kay Christ.
Yung pag-aasawa natin, practice. Kaya nga kung di mo naipasa ang assignment mo, pag dumating ang tunay na kasalan, sabi sa katakin mo, basi mabagsak ka. Kaya sabi mo sa katakin mo, mahalin mo ako ng tudong-tudong. Kasi bakit? Practice lang gali. Yung asawa mo, praktisan. Ipapractice na ma-refine. Makinig po. God will refine us through our partner. Para pagdating na Jesus, we are good. We're perfect through our husband and our wife. Kasi ang tunay, haharap tayo kasama si Lord. Forever tayo kay Lord. Binagyan tayo ngayon ng pagkakataon, i-practice yung ugali natin, yung pagkatao natin sa pamamagitan ng ating asawa. Para pagdating ng tunay na kasalan, amen. Kaya kung nag-fail ang marriage life mo, dito sa duta, praise be to God. Nag-injure ka? It's for your good. Bakit? Kailangan mo ma-refine. Kasi may tunay na buhay sa langit. Okay, basahin po natin to. Okay. Christ and His bride, the church. Di ba may tinuturo, may allegorically, na si Jesus, siya yung groom, at forever. Kay Jesus may forever. Sa marriage, wala. Kaya, di ba sabi natin, yung buhay natin, kaya yung marriage life, partner, practice. Pinapractice ka. Bago mo makasama si Lord forever, ipapractice mo muna dun sa asawa mo. Kaya pag inaway mo ang asawa mo, inaaway mo si Jesus. Kasi siya yung dito pinapractice Hello? Kaya pagharap mo kay Lord, o kumusta? Earthly marriage is only a shadow of the greater reality. Okay. Pakibasa po. So, marriage is meant to display covenant. Yan. Marriage is a covenant. Okay, love, loyalty, commitment, grace, and forgiveness. So, kaya pinapractice natin, di ba sa mag-asawa, yung forever po sa mag-asawa, yung covenant. Pero yung pagsasama, may katapusan. Pero yung pagpapractice ng pagsasama, covenant yon. Na for the rest of your life, kailan lang ang mag-asawa? Hanggang buhay siya. Hanggang buhay lang po ang ating mga asawa. Kaya ano dapat? Dapat ito po ang ma-display. Habang magkasama kayong mag-asawa, kasi ang tunay na magiging kasama natin for the rest of our life, si Jesus. So ngayon, pinapractice natin yung covenant sa ating asawa, pinapractice natin yung love sa ating asawa, pinapractice natin yung loyalty sa ating asawa, pinapractice natin yung commitment sa ating asawa, pinapractice natin yung grace sa ating asawa, pinapractice natin yung forgiveness sa ating asawa, para pagdating ni Jesus, perfect na ang covenant, perfect na ang love, perfect ang loyalty, perfect ang commitment, perfect ang grace and forgiveness. Thanks be to God to my wife, and thanks be to God to your husband. She is my training ground. Marriage is a sermon that people can watch. Your neighbors, sinasabi ko sa inyo kanina, your neighbors may not read the Bible, but they will read your marriage. Kaya nga, be careful. Paano tayo makikipamuhay dahil may mga kapitbahay tayong tinitingnan tayo. Tama sabi diyan, hindi po sila nagbabasa ng Biblia, pero nababasa po ang inyong pagsasama. Paano maniniwala yung mga kapitbahay natin ng masayang pamilya, tapos pinapakilala natin si Kristo, tapos yung bahay nyo pala, sorry to the word, impyerno. Masabi mo, pag tinanggap mo si Jesus, pupunta ka sa langit, pambihira. Ano ko maniwala? Bahay nyo nga impyerno, dahil mo pa ako sa langit. Kaya dapat, we should be a good example. Don't just stay married, model Christ. Amo po yun ang mission sa mag-asawa. Ulitin ko po. Nano kay mission? Temporary. Ang pag-asama nyo mag-asawa, temporary. Anong purpose? Anong purpose ng pag-asawa? Partnership. Anong mission? Ito ang mission nyo. Model Christ in marriage. Bakit?
Hanggang dito lang pag-asawa. Dahil iba-iba ang perspektibo natin sa pag-asawa. Gusto ko, bago tayo umalis dito, malinaw ito. Kasi ako din, ang akala ko, ang marriage, forever. Wala kasi nagtuturo nito. But then I realized, ito pala ay mission. Ito pala ay, ang lifetime po dito, ang commitment. Pero ang marriage life will end. Kung ang marriage life natin, katulad ng ating pinag-aralan, ay temporary, ano ang challenge sa iyo bilang partner o asawa? Sarap humarap sa Panginoon kasi tayo ang reflection ng tunay na kasalan sa langit. So, hawak kayong dalawa, harap kayo sa Panginoon, magkasama kayong papasok sa kaharian. Amen? So, nagtatanong ang hina, kaya, sabi ko, wala ng pain, aalisin ng Lord yung mga bad memories natin, papasok tayo sa kanyang kaharian, at pagtatawanan na lang natin yung mga away natin, mga tampuhan natin, samaan ng loob, kasi doon mature na tayo. Nasa immaturity stage tayo. Alam mo yung pag nag-aaway, may isang immature. Sama ng tingin nyo sa akin. Diba, pag may away, may isang na immature na kailangan mag-mature. So, yun ang totoo nun. So, kaya dapat ang mag-asawa po, magpang-abutan. Bakit may mag-asawa na lagi nag-aaway? Kasi, parin silang magaling. Di lang magpang-abot ang kanilang kaisipan. Kasi yung isa ba iniisip, pero nakita ko pang bawat mag-asawa may strength talaga sila. Kaya nga dapat matutunan natin, ano ba yung weakness ng asawa natin? Kasi yun yung magiging strength natin. Kasi walang perfect na persona. Nagiging perfect lang ang dalawa, ang isa, pag naging dalawa. Kaya nga, huwag natin, yung asawa natin is our strength. Kung ang tingin mo sa asawa mo parang pabigat sa iyo, hindi. Tinuturuan ka ng Diyos para mas lalo ka pang gumaling sa asawa mo. So, ngayon, dito na tayo sa number 4. Ito na, maganda na to. Why we need to enjoy marriage, number 4. Okay. Marriage is a gift to be enjoyed. Yan. And not to be endured. Kung pag-uusapan lang ang endurance o ang sakripisyo problema, alam ko mas marami. Sa unang part na mag-asawa, daming enjoyment. Amen? Ito yung mga aha moment natin. Amen? Na bawat pagkikita nyo, pagmata nyo, unang pag-asawa pa lang, di ba? One year pa lang, 1 month pa lang, pagising mag-asawa, yay, nga sweet boy. Timpla-timpla kape, pasuro-surpresa. Amen? Pero pag dumating na ng mga 5, lalo na 5 years, ang 5 years, ito na. Ado na nagatuna, nagalakat na may angtad na. Kudugay man sani. O, sang una, love, kati na love. Pag dugay na, una na, bagal-bagal mo lang na. Relate? Aminunta kasi, ako, kahit kami mag-asawa, pero minsan na-realize ko, to be honest, kahit minsan may mga pagkakataon na gano'n. Kasi minsan iniisip mo, aminin natin ng mga lalaki, mga babae, minsan naiisip natin, mahalaga yung ginagawa natin kaysa asawa natin, kaysa anak natin. Aminin natin sa hindi. Na minsan, nadi-disregard natin sila. Pero ang iniisip natin sila. Nagtatrabaho tayo para sa kanila. Lahat ginagawa natin para sa kanila. Pero aminin natin minsan, nasi-set aside natin sila. Dahil mas nabibigyan natin priority o pagkakataon, yung inaakala mong mas mahalaga. Pero ang tanong, para saan kayo nagtatrabaho? Yun ang nakakalimutan natin. Kaya minsan nawawala na yung date, wala nang panahon para sa mga bata, kasi iniisip mo lagi yung bata. Iniisip mo yung asawa, pero wala kang panahon sa asawa. Pero iniisip mo sila. O di ba, bait-bait mo? Pero wala ka namang ginagawa para sa kanila. Marami kang ginagawa. Pero yung, ang sabi nga ni, nakita ko na mas powerful po ang presensya kaysa pera. Amen. Mas powerful po ang presence. Pag walang pera, powerful ang pera. Tama? Kasi it will give us what we want. Pero pag may pera na kayo, sino nang hinahanap nyo? Yan, yung presence. Ibig sabihin, mas mahalaga ang presence kaysa pera. Kasi ang pera, nahahanap. Pero pag nawala ang presence, forever wala na. Bukas, pwede wala kayong pera, pero next week, meron na.
Pero pag yung presence ng asawa mawala, forever wala na yan. Lalo pag nawala na yan, wala na talaga. Amen? Okay, ngayon. So, basahin po natin. Ito po, mga lalaki, pagkakataon natin to. Mga babae, handa nyo ang inyong sarili. Basahin nyo to. Para ito sa mga lalaki. Lalaki, basahin natin. Live happily with the woman you love. Through all the meaningless days of life that God has given you under the sun. Makinig. Lahat ng pinagagawa natin, meaningless. Pero sa atin, meaningful. Sometimes, ang asawa natin, walang pulos. Yung may pulos ang ginahimuta. Pero ang rewards ng pag-aasawa, mga lalaki, amin nito sa hindi, anato na asawa. Ano, pakiramdam nyo pagkatapos yung mag-sex, di ba? Peace. Ako lang ata ang masaya pag mayroong kasama eh. Okay, basahin natin. The wife God gives you, basahin mga lalaki, is your reward. Hira. Kaya pag inaway mo, wala kang reward paggabi. Tama hindi? Tampuhan, sakit ng loob. Gustong tumabi, di makatabi. Sabi ng asawa mo, buti nga sa'yo. At sabi dito, for all your earthly toil. Di ba? Maraming pagpaninggamot sa mga lalaki. Parang yun sa puro trabaho, puro trabaho, puro trabaho. Dumating sa point namin, tapos ano pa po nakita ko po, dapat dili po ma-violate ang prinsipyo sa pag-asawa. Pag na-violate po ang prinsipyo sa pag-asawa, mag-work ang pag-asawa, pero mag-sakripisyo. Dili mag-enjoy. Mga lalaki, ready kayo? Mga babae, ready ba kayo? Pero dahan-dahanin lang natin ha. Baka mabigla tayo. Okay. I find out, katulad ng sinabi ko, sa panahon kasi ngayon, ang babae nagtatrabaho na. Palapakan natin yung mga babae na nagtatrabaho. Palapakan natin. Napakasaya namin ng mga lalaki. Totoo na, katulong, sobrang tulong po kayo. Pero alam niyo, na-find out ko, kahiya-hiya pala sa amin ng mga lalaki. Ako, na-realize ko talaga, nag-asawa kami mag-asawa, kasi teacher. Alam niyo, pag teacher, sabi niya, pag teacher daw ko, no, hayahay ang boy. Ano hayahay? Para labang ka sa balay, para tindir sa bata. Hayahay ba yun, ha? Sus, ko naram lang ninda. Sabi ko, kung naram ko lang ng irong sini, wala ko magtugot. Kasi, di ba sabi niya, pag-asawa mo teacher, para buro balakwit. Ano buro balakwit? Makapabalakwit ka, nagtuka sa balay. Kapaturog sa bata. Siguro, pag darag ko ng mga bata. Pero pag yutay pa, na-realize ko po, kasi ito na time, siyempre, ang asawa ko man talaga, kung superwoman na babae, usa nila asawa ko na superwoman. Gusto niya tanan, himuon niya. Knowing namin ang pinaka-the best. So, sino man na lalaki na mahabos na himuon niyan tanan? Okay. Himuon niyan. Himuon ng tanan eh. Pagmamahal, nadili araramo. Hindi na nag-aramo. Sumobra eh. Sumobra. Pero tama po ang intention talaga ni Mrs. Tama. Tama talaga. Kaya ako naman siyempre bilang laki, nakapati ako. Ikaw man naman namanin ka na asawa mo na, hindi ka pagkatrabaho. Oh, grabe, hallelujah. Nakala ko naman, siyempre sabi ko, okay, isipin ko na lang ministry. Wala ko ibang gawin, Bible study, okay, praise God. Usad na lalaki na wala nang ginaisip sa pagkaon, kundi na lang. Pero alam niyo po, nakita ko, binasag ni Lord yung katahimikan na yon. At alam niyo po, yun na yun. Alam niyo na ang kwento. Kasi bakit? Kapag ang lalaki hindi na po provider sa bahay, yung word na provider is not only finances. Tandaan niyo po yan. Ulitin ko. Kasi minulat tayo ng society na ang lalaki provider na pag nabigay na ang sweldo sa asawa para bagay, tapos na. Ha? Bahala ka na nila. Problema mo nila. Basta ako. Pero ang provider po, ganito po, lahat. Walang umimik na lalaki. Lahat. You will provide. Name it. Sabihin nyo sa asawa, mga asawa, anong kailangan nyo? Name it. Sige po. Sabihin nyo lahat. Sabihin nyo lahat. Kasi yung lalaki, especially po, man should be a man in the house. If a man should not be a man in the house, malaking problema sa loob ng bahay. Pag sinubukan ng babae na maging lalaki sa loob ng bahay, magkakaroon kayo ng napakalaking. Kasi hindi yun ang design ng Diyos. Pansinin nyo ito mga babae na nagkatrabaho. Kumusta? Masaya kayo?
Sa una. Unahan to na kayo. Sa una, masaya kayo. Tama? Pag sweldo nyo, di ba, saya kayo? O ngayon, 10 years na kayo nagkatrabaho, kumusta? Di ba gusto nyo na mag-resign? Bakit? Hindi kayo naka-design sa pagkatrabaho. Masakit man ito sa totoo, pero yung babae is not designed for the work. Ang nakadesign sa work, lalaki. Pero, may pero ako, yung babae, katuwang. Na ibig sabihin, pag hindi kaya ng lalaki, ganito, kasi hindi naman lahat ng lalaki, although dapat lahat. Pero kung ang babae naman talaga may kakayanan, syempre, dun papasok na tutulungan niya asawa niya. Pero hindi siya yung primary. Maliwanag po ba? Yung primary na dapat provider sa loob ng bahay, tatay. At pag hindi kaya ni tatay, ito na po. Sabi ni sabi, mahal, pahinga ka muna, ako muna. Yun ang masarap doon. Tutulong siya. Pero sabi niya, okay, ikaw nang bahala. Huwag ganon. Sabi ni pastor, tulungan mo ako. Huwag mo ako ibigay sa akin lahat. Tulungan. Helper, fit. Kasi pag di na kaya ni lalaki, yung babae, tutulong siya. Alam niyo po, ito, at pinagpapasalamat ko sa Panginoon, at nakita ko po bilang tatay at ama sa loob ng tahanan, hindi lang pastor. Nakita ko pong gaano kasaya ang asawa ko noong time. Kung gaano mo makita ang asawa mo masaya dahil na ipoprovide mo ang pangailangan niya. Alam niyo po, nung time na yon, natutulog na po ako ng payapa. Nakakatulog na ako na pag tinitingnan ko, nagigising ako ng madaling araw at tinitingnan ko sila, tuwan-tuwa na ako. For I know that I provide the needs of my family. Not just love. Kasi kung puro love, di mo na makaon na love. Kaya, sa mga lalaki na andito, please, gawin natin ang lahat para sa ating mga asawa. Bawin na lang tayo paggabi. Kasi kaya dapat kayo naman ng mga babae, yan, tumudo na kayo pag andyan na yung asawa nyo, love. Yeah? Alam ko, pagod ka, love. Pambira naman. Masyado naman. Anong gusto nyo? Yung asawa nyo pumunta dun sa, ay, pasok, sir, pasok. Ha? Anong gusto nyo, ha? Gusto nyo, pili kayo. Totoo lang. Bakit yung mga babae, pakiusap lang naman. Dito paglalandi. Ang paglalandi ko sa ibang lalaki. Oh. Pa? Dapat lang yun ng babae ang asawa niya. Actually, yung babae, to be honest po, pansin, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Hindi kasi tinuturo, kasi ganito. Sa church kasi, walang nagtuturo nito. Pero totoo lang po, mga lalaki, totoo. Yung mga lalaki, minsan, bakit nakakaisip silang pumunta doon? Huwag kayong magagalit mga babae. Pero nagpapasalamat ako sa asawa ko dahil talagang maliit siya. Kaya kasi nga siguro kung malaki asawa ko, baka mataba na. Kaya ang asawa ko kung ganyan, na-preserve ang figure. Na-maintain pala, sorry. My point is, siyempre, hindi ito ay practical na usapan. Kasi yung mga lalaki talaga, madali yan attract. Yun ang kainahan talaga ng mga lalaki. Mga lalaki, aminin natin. Amin yan. Salamat. Yes! Mga babae, wag naman po kayong ma-insecure. Huwag kayong ma-insecure. Sa halip, ang gagawin nyo po, pakinggan nyo po ang sinasabi ko. Kasi nabasa nyo ito, biblical, oh. Yung kaligayahan po ng lalaki, totoo lang, yung babae. Amen. Oh, tinan mo, kahit mahina ng tuhod namin. Hindi lang nag-amen. Amen. Kahit minsan kwento na lang, natutulugan na, amen? So, dapat din po, sa lahat ng pagpapagod natin dito, sa mundo, totoo lang, yung peace natin, kapag katabi natin yung asawa natin. May mga gabi, di ba? Na, nakayakap ka sa asawa mo, diba? Ramdam natin. Kasi bakit? Ito, totoo sinabi ng Biblia. Sa lahat ng magpapagal natin, our wife is our reward for us. Kaya nga sabi dito, the wife God gives you is your reward. Ito pa ang matindi. Hawak kayo mga babae sa inyong mga damit. Let your wife be a fountain of your blessing for you. Ayan. Rejoice in the wife of your youth. Kaya yung mga bata kada, managam ka mo sa iyong asawa. Sabi ko, rejoice in the wife of your youth. Jumel.
Rejoice, Jumel. Ikaw din yan, medyo bata-bata pa. Sino pa? Medyo bata-bata din ang mag-asawa. Ang si Jumel lang ano? Si Sharang ag si ko na sumunod. Tuda, Jerome, rejoice. Rejoice in the white of your youth. Tama yun, kasi pag may edad na, hanggang kwento na lang. Kaya nga, alam nyo, dapat hindi to, sa buong mag-asawa, di ba, ang pag-asawa, ulitin ko, pag-asawa, hanggang dito lang sa mundo ito eh. Hanggang sa mundo lang ito. Pansinin nyo. Dapat sa loob ng isang buwan, dapat may mga memories kayo every week. Kaya ang problema, nag-away kayo every week. Ang good memories nyo naging multo. Hindi siya maganda. Kaya nasabi dito if marriage will not exist in heaven, then God intended marriage to be, number one, ito basa natin, a blessing. Ang pag-asawa sa mundo, na may partner ka, is a blessing from God. Kasi wala na doon. Wala nang pag-aasawa doon. Itong pag-asawa natin, blessing sa atin. Okay, pangalawa, a companionship. Magkasama tayong tatanda. Kaya ang kanta natin, kung tayo'y matanda, sana'y di tayo magbago. Yun. So, ganito. Number 3, ito na siyempre, partnership. Kaya yung sinabi ni Rose kanina, tama yun. Kung may plano, kami dati mag-asawa, kaya madalas kami nag-aaway kasi hindi po kami, kanya-kanya kami. Kanya-kanya. So, ang problema po pag kanya-kanya, di mo alam kung ano ng problema. Kasi wala kayong pakialaman eh. Nagsasama kayong dalawa, pero pagdating sa plano, doon na-realize namin, mali. Kasi ang plano nyo, siyempre, gusto nating magtagumpay. Pero kahit ganun pilit mag-asawa, pag may asawa gusto magtagumpay, sa sarili mong paraan, hindi kami katagumpay. Kung solo ka, pwede. Dahil wala kang isasaalang-alang. Pero pag may asawa ka, kailangan mong kumonsulta. Kahit galit siya o ayaw niya, dahil asawa mo yan, kailangan niya malaman. Pag wala kang asawa, then do it for yourself. Wala kang asawa eh. Pero pag may asawa ka na, may isasaalang-alang ka. Bakit dili siya magsugot? O maghulat ka kung saan siya magsugot. Amen. So, ito po ang yan. Ang God intended marriage to be a joy. Dapat na i-enjoy po natin ang marriage life. Alam niyo po, ang pinakamahirap sa buhay na mag-asawa, ang mga bata ay maliit pa. Lalo na yung 1 to 2 years old, di ba, makapoy, paturog sa bata, padede. Tapos pag gabi na, lalo na kontrol ng bata niyo, ikaw naman. Sa una pa lang, sige, ako bahala. Pagdugay na, hindi ka mabiraw na. Pasi-pasi, hindi ka magani. Real talk, di ba? Real talk yan, real talk. Kaya bakit? Sakripisyo talagang pag-aasawa. Kaya nga, kung mag-aasawa, kaya sa youth, laging tinuturo, kung mag-aasawa ka na ayaw magsakripisyo, huwag kang mag-asawa. Kawawa asawa mo. Mas mabuti pa sa iyo, mag-isa ka na lang habang buhay. Amen? Kasi wala kang problema at walang mamumroblema sa iyo. Kaya kung gusto mo mag-asawa, matuto kang mag-sakripisyo. Asawa mo pa lang sakripisyo pa, paano pag may anak na? Mas talo. Okay. Pakibasa po. Many couples treat marriage like a survival. Tama. But God did not design marriage to be a torture. He designed it to be a test of heaven. Sana wala nang impyernong bahay. Na pag sunod pa lang sa balay, sunod na naman ako sa balay. Pwede ba ibang balay? Pag sunod ka, baka natalang man ako, baka hindi man yung balay. So dapat, umabot sa point natin, lagi tayo excited umuwi sa bahay. Alam niyo po, na-find out ko. Bakit po hindi tayo excited sa loob ng bahay umuwi? Una, hindi mo ginagawa yung part mo. Bakit ayaw mong umuwi sa bahay? Kasi ikaw, hindi mo ginagawa ang part mo. Pero kapag ginagawa mo ang part mo, excited kang umuwi sa bahay. Kasi alam mo kung sino ka sa loob ng bahay. Ang ating pong bahay should be, a test of heaven on earth. Yung mga bata masaya, ikaw bilang asawa masaya, uuwi ka sa loob ng bahay. Alam niyo po, aminin natin, bakit minsan napupunta tayo sa barkada? Kasi hindi natin nabubuo na maayos ang ating tahanan.
Pag nabuo natin ng tahanan ko natin maayos, masarap umuwi sa loob ng bahay. At ang bahay ay hindi nagiging masaya dahil sa isang pinakamagaling na asawa. Dalawa po kayo. Dalawa po. Kahit gaano kagaling ng lalaki, pag hindi nakipag-cooperate sa babae, wala masayang bahay. Kahit gaano kagaling ni babae, pag hindi napag-cooperate sa lalaki, walang masayang bahay. Kailan nagiging masaya? Pag lahat kayong dalawa, binubuo nyo, magkatulong kayong dalawa. Maliwanag po ba? Okay. Ito matindi. Ito matindi ito. Basahin nyo. Lakasan nyo po. If you cannot marriage now, you will always be bitter even if you are blessed. Tama hindi? So, maliwanag to Kumpara sa iyo mo, kalbaryo, ang imo pag-asawa, mas lalong worse pa mga abot pa. Bitter talaga. Kaya nga, try to fix it. Ayusin mo na habang maaga pa. Kasi mas lalong magiging malala. Mapait. Kahit marami kayong pera, kahit anong mayroon kayo dyan, pag hindi maayos ang inyong relationship, magsasuffer kayong dalawa. Okay. Some couple have money but no peace. House but no love. Church attendance, ano pong sagot? Couple should have peace. Couple should have love. And couple should have intimacy inside the church. We are not religious people. And we hope, and I hope, ako bilang pastor sa iglesia nini, tama si Kuya Joey, hindi tayo marami. Pero pag tama ang pundasyon at pagsasama, masarap pagsama-sama. Masarap na bawat pupunta dito, dahil tamang pundasyon natin, tamang pagkikipagsama, walang relibakan, pagpalanggaan, pagburuligan ng kadi. So, nagkatudo kumabot ang panahon. Sabi ng Bible, the kingdom of God is like a mustard seed. Siya ang pinakadutay. Pero pag dumako, siya naman ang pinakadako. This is our church. Tayo man ang pinakamalit, pero darating ang araw dahil tama ang ating ginagawa. For the glory of God. Amen. So, ngayon, start enjoying marriage again. Ito maganda. May problema ka? Maraming mga dumaan na mga problema, mag-asawa? Start over again. So, love together. Ito ang challenge lalo na sa mga mag-asawa na ilang beses na mabulag. Kami nalagpasan namin ni Mrs. Alas na tulungan na beses. Pero, thanks be to God. Start enjoying again. Love together. Pray together. Eat together. Yan. Kasi dito may nagreklamo na. Pastor, wala na ina. Amo lang ini again. Pero ina, wala. Forgive quickly and speak kindly. To be honest, ini na 1, 2, 3, 4, 5. Okay na sa amon. Hindi kami nagkakaproblema. Kaya nasawa ko, alam nyo naman. So, pero I hope kada sa atin, alam ko, dili tanan. Kaya nga nobody's perfect. May mag-asawa, basi ka mo mag-asawa, ang man yung problema nyo, kaya may ka mo cross mode. Kindly, very kindly man ang pag-istorya nyo. Love ko, aman ini, puro ang pamahon nyo. Mga permi. Amen? Kaya, dili, nakikita ko, o basi naman, amin ang problema nyo, waragan ka mo pre-pre na duwa. Kaya di ba problema nyo, pag nagkagawa mo, bulagas na yan, mayo lang din simbahan, nagpupod ka mo na duwa. Basi iba naman sa inyong pastor, amo ganyan na sa amon, Sus, ang date namon, 2026 pa. Joke lang, 2006 pa pala, sorry. Ito pa, pastor. Okay. So that's why, mag-asawa, anong sabi dito? Start all over again. Sulitin natin. Because one day, the season, that's why we need to enjoy marriage on earth. Number 4. Because not to be endured. Endurance, ada na. Pero dapat mas maraming enjoyment at endurance. Ako po, ang panalangin, kasi kami mag-asawa, mahilig kami ang amin pong, maliban sa pagdi-date namin, pero mas gusto namin lagi nagmumotor, magkaupod. Ang magaling namin gusto. Pero may mag-joyride. Kaya anak ko in prayer na this coming years, I pray, kay medyo ko ng bata namon, gusto namon maglibot-libot sa
Inang trip lang, usbati, magmotor, joyride. Kasi amon, amin namon gusto na duwa mag-asawa. Mas nag-enjoy kami pag sige namon sa motor. Kamu man mag-asawa, hanapon mo man kung nain, kamu nag-enjoy. Kasi dapat may fellowship. So, hanapon nyo, basahin nyo, gusto nyo lang karigo or something na hindi ko alam kung anong gusto nyo. Pero kami mag-asawa, nakita ko ang gusto namon na duwa. Gusto namon pwede magkaupod lagad. Kaya minsan, pagka di kami nakapamasbati, bagan, parang gusto namin magkat sa masbati, kasi marantuyo. Kaya gusto lang namin magkaigwang banding. Amen. So, number 5, ito malungkot. Ayaw natin ito. Sa mga orit sa asawa, yun ang gusto. Pero, huwag niyo pong madaliin. Darating talaga ang deadline. Huwag mong unahan ang due date. Darating talaga. Maghihiwalay talaga kayo. Bakit? Yung kamatayan, hindi tayo pwede pagsamahin itong habang panahon. Okay, nalungkot kayo tuloy. At the resurrection, people will either marry nor be given in marriage. Katulad na sinabi ko. Kaya may deadline. Kasi dun sa langit, wala na po. Hindi na kayo mag-asawa. Sabi ko, sino doon sabi, Romel, friends na lang. Kaya dapat pag nag-away na lang, pag nag-away, lucky friend, umayos ka. Friend, umayos ka? Hindi kita mag-asawa, friend na kita. Okay, balikan po natin. This marriage has an ending point. Not because love ends. Kasi ang love, walang katapusan. Yung love, walang katapusan yan. But because God's eternal plan is greater. Kasi ang tunay na magiging kasama natin, si Lord for the rest of our lives. Si Lord talaga ang tunay. Actually, kasama din natin yung asawa natin. Kaya ipag-pray mo ang asawa mo, makapasok din sa langit. Babay, ikaw lang mag-isa. Nasaan na yung partner? Friend, nasaan ka na friend? Amen? Call a friend. Kaya di ba, ang purpose na mag-asawa, dapat yung asawa natin kasama natin sa Panginoon. Kasi ang pinakamalungkot sa buhay natin, ikaw nasa Panginoon ka, tapos yung asawa mo wala. Yun ang pinakamalungkot. Isipin mo, ilang taon ka magkasama sa mundo, nag-training kayo, ang bahay nyo, ginawa nyong training ground, at the end of the day, hindi kayo magkasama. Yun ang pinakamalungkot sa natin. Kaya tulungan natin ang asawa natin. Kung ano ang kahinangan ng asawa natin, tulungan natin siya. Amen. Ulitin ko, paano gagawin yon? Kung ano ang kamalian ng asawa mo, turn it into positive. Ano ba ang gustong ituro sa akin ni Lord dun sa kahinaan ng asawa ko? Ano bang itinuturo sa akin ni Lord dun sa ginagawa niya? Dapat ganun natin tinuturing. So, marriage is not forever. Kaya wag niyo nang unahan ha. Marriage is not forever. Kaya naintindihan ko na ngayon bakit marriage contract. Kasi bakit? Magsasama lang kayo habang buhay. Kaya magkakaroon ng wala ng kontrata. Pag wala na yung asawa mo, end na ang contract. Okay. But what you build, ito ang pinakamaganda. Kaya ito ang maganda. Sulitin natin ang mga gandang memory ang ating pagkasama. But what you build in the marriage can have eternal rewards. Lahat ng sakripisyo mo sa asawa mo, kaya kung nakaasawa ka ng grabing sakripisyo mo sa kanya, praise be to God, you have eternal reward. Bakit isipin mo yung isang taong masama dahil sa'yo? Natulungan mo siya. Nagtiis ka. Pinapanalangin mo, iniiyak mo. Lord, yung asawa ko, please. Yeah. Iniiyak mo. At the end of the day, you win. Praise God. Sabi ng Bible, a marriage have an eternal reward. Kasi hindi lahat ng mag-asawa, Christian. May iba nag-asawa, unbeliever ang asawa. At the end of the day, nakakilala kay Lord na bago ang buhay. That's the purpose of marriage. Amen? Okay. Let's go. Ito na. If marriage is temporary, then, wow, that's a challenge. Make memories. Kaya nga kami sabi ng mama, kama, sige, joyride. Joyride. Amen? Make memories. Dapat gumawa tayo ng mga magandang alaala. Di ba nakakalungkot? Na-imagine yung sarili nyo, pag kayo hindi magbuting asawa. Tingin po kayo sa akin, pag hindi kayo mabuting asawa, patay ka na, nasa kabaong ka na, galit pa asawa mo. Buti nga sa'yo. Di ba sakit nun? Mahigaw ka magsabat, grabe ka man. So, dahil ang asawa ay temporary, then, make
memories. Laugh together. Pray together. Kaya nga napakaiksi ng buhay para magparaaway. Kung ang iyong kontrata, 20 anyos lang, ang katunga, puro away, yung tawo, napulo na lang katuig na good memories. So, settle complex. May problema. Settle na agad. So, stop delaying love. Ang pwede ihatag na. O, niya pagbaba, bakal burak, dako-dako. Kaso walang asawa ko, naghahimong burak, kaya magkaibahan man. Nagabaligya siya, tapos mabatag. Mas maganda pa dan sa ako, tata. Chocolate na lang yan. Stop delaying forgiveness. At ito ang challenge. Stop delaying question. Kailan ang huling appreciation mo sa asawa? Kailan mo nasabi na, alam mo, love, believe God ako sa imo. Yan, yung mga tipong ganun. Alam mo, love, galing-galing mo mag-alaga ng mga bata. Yay! Alam mo, love, ang guwapo-guwapo. Si mami, grabe yan mag-appreciate. Pinapakilig ako sa naraglaw. De, kagwapo mo, God. Ako man, ang galing niya ang galing talaga niya sa appreciation. Wala akong masabi niya kanami. So, yan. Kaya nga, make memories. Ano ba? Saan ba? Ano ba pwede magpasaya sa atin bilang mag-asawa? Huwag nating antayin na ibang tao mag-appreciate sa ating asawa. Wag. Where in fact, indeed, that's our duty. Both. Because, hindi mo alam kung kailan magiging kasama mo yung partner. We don't know. That's why, make memories. Amen? Kaya niya, di na ganda kumakanta sa na forever's not enough. Buwa, galera. Paborito pa naman ni mami na kanta. Yeah? O, di ba? Hindi mo ang kintang-kanta na may forever. Di ba, na-mindset kita na, kaisipon mo ha, kung ang asawa mo, dili ka mo magkayo, pag-abot sa langit, mag-away pa ka mo forever, naisip niya na. Hindi niya. Di ba patungkol sino? Kaya di maintindihan natin, tama talaga, marriage is contract lang, sa earth lang. Kaya nga, dahil may deadline, we don't know, ito ang mission natin, mapasaya natin ang ating partner habang tayo nabubuhay. Maging mabuti tayong asawa sa kanya. Gawin po natin ang pinakamainam. Don't wait until your spouse is gone before you realize their value. Marriage is for earth, not for heaven. That is why we need to enjoy it. Because marriage is a divine assignment, a training ground for eternity, a picture of Christ and the church, a gift to enjoy. Ito nakakalungkot. A season with a deadline. Couples, don't just stay together. Love deeply, forgive quickly, serve joyfully, pray consistently. At ito, enjoy intentionally. Because in heaven, there will be no wedding. Kaya kung may pagkakataon, kaya pag mayroon pang celebration sa mga mag-asawa, celebrate. Don't hold back. Why? Wala man dito sa 25 wedding anniversary sa langit. Wala dito sa mga, yang ko lang intindihan na napaka-importante sa mga celebrations and wedding. Amen. Okay. But your marriage on earth can become a testimony that leads others to Christ.